Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, itaas natin ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Let us feel His presence and thank Him for being good to us despite of our failures. Let the Lord hear your voice, for the Lord is here. God is here. Face to face.
Let us continue in the attitude of worship. Sabi po sa Psalms 3 verse 14 to 15, "And desperate Lord, I throw myself upon you, for you alone are my God. My life, my every moment, my destiny, it's all in your hands. So I know you can deliver me from those who persecute me relentlessly." Sa araw pong ito, let us be desperate for the touch of the Lord in our lives. Hallelujah, Lord. I'm here for your healing touch, mending my broken heart. Lord, make me whole again. I'm desperate for you. I wait for your promise that your power will fall on me. Here in this upper room, you fill me, my God.
naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Lucas, Kabanata 22, talatang 11. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sa bawat pagkakataon na inyong ginagawa ito, gunitain ninyo ako. Sa ating pagtitipon ng communion, tayo ay inaanyayahan na sariwain ang mahalagang alaala ng Panginoong Hesus. Sa sandaling ito, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na magbalik tanaw sa dakilang sakripisyo ni Hesus para sa ating kaligtasan. Ang tinapay na ating tinatanggap ay nagpapakita ng kanyang katawan na inialay para sa atin. At ang alak na ating iniagapay ay sumisimbolo sa kanyang dugo na binuhos para sa ating kapatawaran. Ang mga ito, ang mga sagisag na walang hanggang pag-ibig at biyayang pinagkaloob sa atin. Sa bawat pagkakataon na ating ginagawa ang communion, tayo ay inaanyayahan na magsilbing isang pagpapaalala sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus. Ito ay isang panahon ng pagsasama-sama bilang isang simbahan na nagpapahiwatig ng ating pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, sa sandaling ito ng aming pagtitipon ng communion, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Inaalala namin ang iyong dakilang sakripisyo para sa aming kaligtasan. Sa bawat tinapay na tinatanggap namin, aalalahanin namin ang iyong katawan na inialay para sa amin. Sa bawat hininga ng alak, aalalahanin namin ang iyong dugo na ibinuhos para sa aming kapatawaran. Malalim na sa gisag ng iyong walang hanggan na pag-ibig at biyayang walang katumbas. Sa bawat communion, ipinapaalala mo sa amin ang iyong buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pagtitipon namin ito, bilang isang simbahan, ipinapakita namin ang aming pagkakaisa bilang mga tagasunod mo, Kristo. Gabayan mo kami na maging mga mabuting saksi at tagapagdala ng iyong pag-ibig sa bawat araw na aming buhay. Sige po, kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 9, talatang 7, magsaya ng may malasakit sa puso sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa nagbibigay ng buong kasiyahan. Maipakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng buong kasiyahan. Ipagpatuloy natin ang ating pagbibigay ng malasakit at ligaya sa iba. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagpuprovide ng lahat ng aming pangangailangan sa bawat araw. Sa amin pong pagbibigay, ipinapahayag po namin ang iyong katapatan sa amin. Tanggapin niyo po ang aming kapo at alay. Maaari niyo pong ipadala ang iyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat po and God bless you. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pagsasama-sama sa gawain ng Panginoong Diyos. Sa ating online worship celebration at maging sa ating on-site worship celebration, hinihikayat ko po kayong lahat mga kapatid sa Panginoon
na i-observe po natin at gawin po natin ang tatlong ministry ito. Una po yung man to God ministry. Mula sa tao patungo sa Diyos. Kaya dapat tayo po ay sama-samang nag-join sa ating praise and worship. Tayo dapat ay nagpupuri, umaawit ng pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. At tayo ay naghahandog ng ating mga ikapo at handog sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa mga blessings na ibinibigay niya sa ating buhay. Ang tawag yan po ay man to God ministry. Pangalawa po ay ang God to man ministry. Mula sa Diyos patungo sa atin, ito yung oras na tayo ay tatanggap ng kanyang mga aral, ng kanyang mga alituntunin, at mga inspirasyon mula sa salita ng Diyos upang tayo mapalakas at magamit natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Ito po ay ang oras ng pagtanggap ng basbas at bendisyon ng Panginoon upang tayo magtagumpay sa buhay na ito. It is a God-to-man ministry. And of course, meron pong man-to-man ministry. Sa ating pagsasama-sama sa ating online and on-site worship celebration, i-enjoy po natin ang ating fellowship, ang ating group sharing sa inyo pong makasama dyan, sa inyo pong tahanan, sa inyo pong simbahay at sa cell group. Tayo po ay nagkakaroon ng palakasan, ng pananampalataya sa isa't isa, panalinginan. It is a man-to-man ministry. Sana po ay patuloy tayong lumago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ito man ay sa on-site o sa online worship celebration. The spiritual nourishments that we give is good enough for you to be nurtured spiritually and to grow spiritually. 7 steps to big things. Yan pong nais pong dalihing mensahe sa araw na ito. In Isaiah 54 verse 2, ito pong sabi ng Diyos, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes. Please take this as a personal word of the Lord sa buhay mo, sa pamilya mo, kabuhayan mo, sa trabaho mo, at sa responsibilidad na ginagalawan mo. Sa ating church ministry man o sa iyong personal na buhay, sa iyong pamilya, malaki ang plano ng Diyos. Our God is a big God, and He wants big things to happen in our church, in your family, and even in your own personal life. Sa simbahan man o sa ating mga tahanan, at maging sa ating personal na buhay at kabuhayan, may word ang Panginoon sa ating lahat. Ang sabi ng Panginoong Diyos, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords, strengthen your stakes, broaden your boundaries. Malaki ang ipinagagawa, malaki ang ibinibigay na assignment, malaki ang dapat nating i-accomplish, malaki ang nakalaang ibigay, malaki ang pwedeng mangyari, dahil malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi nga, if God is your partner, make your plans big. Kapag kapartner mo ang Panginoon, lakihan mo ang plano mo. Kapag maliit lang, sa'yo lang yun eh. Pero kapag malaki at mukhang di mo kaya, kay Lord yun. Si Lord talaga yun. At dahil malaki, merong 7 na hakbang na dapat nating gawin for big things to happen. 7 L na dapat nating gawin. Ano yung 7 L na yun? Una, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. Huwag kang mabagabag sa malalaking challenge na nasa harapan mo. Alam ko may mga banta at paninindak na gagawin ng ating kaaway. Mayroong mga posibleng hadlang na dapat nating i-overcome. May mga higanti kang dapat harapin at itumba. Lakasan mo ang iyong loob. Malaki yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Maraming beses sinabi ng Panginoong Diyos kay Josue ang salitang, huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob, huwag kang mabagabag. May mga higanti sa daan, oo. Pero sabi ng Panginoong Diyos, lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot. Anumang malaking tagumpay ay inilalaban. Maraming kaaway ang hinarap at sinagupan ng mga Israelita bago nila nakuha ang pangako ng Diyos sa kanila. Lakasan mo din ang loob mo, kapatid. Tatagan mo ang sarili mo, tapangan mo. Kasama natin ang Diyos sa mga hamon na nasa ating unahan.
Just be strong and be courageous. Dahil kapag natakot ka, titiklop ka. Kapag natakot ka, sasabihin mo, wag na lang. Hindi na ako magpapatuloy sa pag-aaral. Hindi na lang ako magsisikap. Sila na lang ang mag-serve. Yung iba na lang ang gumawa. Ang takot, walang magagawa. Dahil takot, walang nagawa si Haring Saul at ang mga Israelita habang kinukutya sila ng higanting si Goliath. Pero hindi natakot si David. Siyang humarap at pumatay kay Goliath. Lakasan mong yung loob, may itutumbak ang mga Goliath sa daan. Goliath ng kahirapan, Goliath ng utang, Goliath ng mga pagsubok at mga hilahil sa buhay. Huwag kang matatakot, kasama mo ang Panginoong Diyos. Yan ang unang lakasan ng loob. Pangalawa, lakihan ang naisip. Lakihan mo ang goals mo. Lakihan mo ang pangarap mo. Lakihan mo pa, kapatid. Dagdagan mo pa ang dapat mong gawin. Huwag makontento sa maliit. Kung hihingi ka din lang, huwag na yung maliit. Kung mangangarap ka din lang, huwag na yung maliit na pangarap. Kung nangangarap kang magkaroon ng bahay, huwag na yung bahay kubo. Lakihan mo na ang nais mong bahay na ipatatayo. Mag-aaral ka din lang, huwag lang yung makagraduate ka lang sa high school. Graduation sa kolehiyo, ang pangarapin mo. Abutin mo yung pagiging professional mo. Start small, but end up big. Huwag lang makontento sa sari-sari store. Pangaraping makapagpatayo ng grocery store, ng supermarket. Pangaraping magkaroon ng sasakyan, ng 4 wheels. Huwag lang bisikleta. 4 wheels, kapatid. Pangaraping magkaroon ng sariling bahay at lupa. Sa ministry, huwag makontento sa 30 miyembro. I-goal mo maging 100 kayo. At kapag naabot mo ang goal na 100, nais mong abutin yung 200, 300. Lakihan mo ang goal mo every after accomplishment. Nangangarap kang magkamotorsiklo. Sa susunod, 4 wheels naman ang pangarapin mo. One at a time. Nangarap kang makapag-ipon ng 10,000. Nahit mo ang 10,000. Bakit mo pangarapin? Gawin mong 30,000 pangarap mo. At kapag naabot mo na ang 30,000, gawin mong 50,000. Gawin mo 100,000. Pangarapin mong abutin ang pagtaas ng pangarap mo. I-goal mong maging magaling na disipulo. I-goal mong maging madami ang invites mo. I-goal mong humawak ng cell group. Padamihin mo ang members mo sa iyong simbahay. Huwag kang makontento sa 3. Taasan mo ang goal mo, lakihan mo ang goals mo. Lakihan ang naisip. Don't stop growing. Don't stop growing. Pangatlo, laktawan ang balakid. Kailangan nating i-overcome ang anumang balakid. I-overcome ang anumang hadlang. One after another. Sabi nga, the journey of 1,000 miles begins with one step. One step at a time tayo, kapatid. Huwag babahag ang buntot dahil may balakid. Harapin mo ang dapat harapin. Kapag tiningnan mo ang balakid, baka wala ka nang gagawin. Focus lang, kapatid. One at a time. Sobrang laki ng gusali at sobrang malaki ang gagastusin, umpisahan mo sa isang poste. After one comes next. Kapag may vision, may provision. Tapusin mo muna ang first year. Mamamalayan mo na lang, nag-i-enroll ka na sa second year. Hanggang nasa 4th year ka na at gagraduate ka na pala. Sa paglilingkod mo sa Diyos, maraming balakid. Laktawan mo, i-overcome mo. Huwag kang pasisindak sa jablo. Kahit may pinagdadaanan, tuloy lang ang laban, kapatid. I-overcome ang balakid mo. Make things happen, reach your goal, laktawan ang balakid. At dahil malaki ang ipinagagawa, pang-apat, lakihan mo ang bodega. Lakihan ang bodega. Kung gaano kalaki ng net, ganon din kadami ang huli. Ang ibibigay na ani ay proportion lang sa bodegang paglalagyan mo ng ani. Lakihan mo ang kapasidad mo. Damihan mo ang alam mo. Dagdagan mo ang husay mo. Itaas mo ang dunong mo. Lakihan mo ang kakayahan mo. Lakihan mo ang bodega mo.
Kung anong maximum capacity ng lambat na ginamit ni Simon Pedro, ganun din ang maximum capacity ng kanyang naging huling isda. Kung nais mo ng 500, 700 dumadalo, huwag kang magtatayo ng church building na pang 50 katao. Lakihan mo ang bodega mo. Huwag mag-expect ng 200 katao na dadalo kung 30 tao lang ang kasya sa bahay, sambahan mo. Sa simbahay, sa cell group, hanap kayo ng mas maluwang na bahay. Kung nagsisiksikan na kayo, hindi na kayo mag-i-invite at wala na ding pupunta kasi hindi na nga kayo magkasya. Lakihan ang bodega. Kung mag-iipon ka, huwag ka lang mag-iipon sa piggy bank. Mag-open ka ng sarili mong bank account. Lakihan mong bodega. Huwag ka lang mag-invest sa isang negosyo. Dagdagan mo. Gawin mong 2, 3, hanggang maging 7. Hanggat kaya mo, lakihan mo ang bodega mo. Lakihan mo ang kapasidad mo. Padamihin ang alam sa malalaking balak. Paganahin ang utak. Increase your capacity. Learn more. Master the things you are not good at. Galingan mo at husayan mo pang lalo. Kasi malaki yung nais gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Pang-5 L, lawakan ang tingin. Lawakan ang iyong tingin. Huwag kang mabound sa 4 na sulok ng iyong bahay. Huwag kang mabound sa 4 na sulok lang ng iyong tindahan, ng iyong opisina. Huwag mabound sa 4 na sulok ng iyong barangay. Lawakan mo pa ang paningin mo. Tingin ka pa sa mas malayo, sa mas malawak. Huwag lang pang barangay ang tingin mo. Lawakan mo pa, meron pang bayan, meron pang lalawigan, meron pang syudad. Ilayo mo pa ng kaunti ang paningin mo. Lawakan mo. Dahil kung gaano kalayo ang iyong tingin, doon ka makakarating. Huwag mabound sa 4 na sulok ng simbahan. Sa harvest field, tumingin ka, malawak ang aanihin. Sabi ng Panginoon, the harvest is already ripe and ready. The harvest is plenteous. Sabi ng Panginoong Diyos, lawakan ang tingin. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, kung gaano kadami ng mga bituin sa langit, so shall your offspring be. Kung gaano kadami ng buhangin sa dalampasigan, ganon din kadami ang iyong magiging lahi. Lawakan mong iyong tingin, kapatid. Kung gaano kalayo ang iyong tingin, doon ka makakarating. Lift up your eyes and see. Look to the north, look to the south, east and west. Malawak ang lupain, malawak ang aanihin. Pang-6 na L, lakihan ang hakbang. Lakihan natin ang ating hakbang, mga kapatid. Magdeklara ng malalaki, open your mouth and declare, magtatagumpay ako. Pagpapalain ako ng Panginoong Diyos. Sasagana ako. Yayaman ako. Aangat ang buhay ko. Kung sa bibig pa lang talo ka na, huwag ka nang aasa pa. Ayusin mo ang mga sinasabi mo. Be a prophet to your own destiny. You shape your destiny sa iyong mga sinasabi. What you confess, you possess. Open your mouth and open your hands. Be generous to God. Be generous to your church. And be generous to other people. Be a faithful tither, a kingdom financer, a kingdom supplier, and a kingdom builder. Malaki ang pangako ng Diyos sa mga tithers. May open heaven sa mga nagbibigay ng ikapo at handog sa Panginoong Diyos. Sabi na aklat ng Malakias, subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Open your ears. Maging masunurin ka. Dapat marunong kang makinig at marunong kang sumunod. Be a teachable disciple. Dapat marunong kang sumunod sa iyong leader. And open your mind. Wakasan mo ang poverty mindset mo. Ang poverty mentality mo. Itigil mo ang pagiging kapos mentality, kulang mentality, negative mentality. Na lagi nating bukang bibig, kulang ito, kapos tayo, mahirap lang ako.
Maging positibo sa pagtingin sa buhay. Open your mind. Be positive. And declare good things to happen in your life. Kapag tama ang pananaw, tama ang galaw. Open your eyes. Alam mo kapatid, dapat may nakikita kang gagawin ng Diyos sa iyo at sa pamilya mo at sa kabuhayan mo. Open your eyes. You have to see something every time you hear the Word of God. You have to see something na gagawin ng Panginoon sa pamilya mo, sa kabuhayan mo. Open your eyes. Sa mata ng iyong pananampalataya, dapat may nakikita ka. 2 years from now, 3 years from now, ano nakikita mong gagawin ng Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo? Lakihan ang iyong hakbang. Kaya talagang may gagawin ka, kapatid. May gagawin tayo. Gumawa tayo ng mga extraordinary o unusual na hindi mo pa nagagawa before. Maging kakaiba ka kaysa iba. Lakihan mo ang iyong hakbang. At panghuli, laliman ang panalangin. Be dependent to God. Laliman ang panalangin. Idaan pa din sa pagluhod. Ang lahat ay mapangyayari kapag kasama natin ang Diyos. Ilapit at idulog sa Panginoon ang iyong mga plano sa buhay. Patulong ka sa ating Panginoon. Lakasan mo ang iyong loob. Lakihan ang naisin. Laktawan ang balakid. Lakihan ang bodega. Lawakan ang iyong tingin. Lakihan ang iyong hakbang. Laliman ang panalangin. Tandaan mo kapatid, si Lord mismo ang nagsabi ng talata. Malaki ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Tumugon lang tayo ng tama. Humakbang tayo ng tama. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sige, palakpakan po natin ating Panginoong Diyos. Magsitayo, itaas ang iyong mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day sa inyo pong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you.